Guys, mag-change oil tayo ngayon guys. Ayan, Petron na 4 liters na langis. Tapos bumili tayo ng filler gauge. I-tune up natin siya guys. Tapos yan, bumili din tayo ng pambaklas sa Shopee. Ay, sa Shopee, sa TikTok. I-jack muna natin yung ano, yung sa gilid ng sasakyan malapit sa gulong, kasi anin natin yung timing sa baba guys. Mabalik na natin to. Tapos talagyan na natin siya ng tornilyo. Pero maliwanag. And guys, malinaw na yung langis, oh. Pero meron pa rin konti yung parang gatas. Balik na natin yung tornilyo. Hindi naman natin malilinis ng gusto yun guys, kaya ilalak na natin. Tapos kakalasin na natin tong ano natin, crankcase natin. Tapos yan, kakalas na tayo para i-tune up siya, tsaka bagong alis. i-retiming natin siya guys para solid, maganda yung bigay ng makina. Tapos sabay na rin natin yung change oil. Sin natin siya ulit. Yan guys, i-change oil na rin natin. Baklasin natin yung valve cover nya. Yung pintura pala guys, pumangit yung pintura gawa nung pagkabaklas. Yung kasama ko nagbaklas, hindi niya napansin yung ano, yung pintura habang nililinis yung valve cover. Bali yan guys, nabaklas na natin siya. Bali ita-timing muna natin siya. Kailangan guys yung up na yan is, nakasulat na up na yan mapunta dyan sa gitna. Dadalhin natin siya sa gitna para may adjust natin yung timing ng rocker arm sa number 1. Ang firing order pala ng makina natin is 1342. Ibig sabihin 1342, dapat dyan nakasulat yan guys dyan sa hood na yan, pati yung number ng timing nakasulat. Wala na siya dyan, hindi na siya nakasulat. Bali may kopya naman tayo ng timing nya, pero yung firing order nya is 1342. Tapos dyan natin i-adjust. Iniikot pa kasi yan guys bago tayo mag-adjust. Kailangan may lagay muna natin siya sa top dead center, yung pinaka unang-una nya. Tapos pipitin natin yan, yung 1 na yan. Dalawa-dalawa yan guys. Tapos yan 3, 4, 2. Yan. Yung tinuro ng kamay ko, yun yung guys. Basta dalawa-dalawa sila, 8 piraso siya. Bali yan guys, nagpapabideo ako sa anak ko, sabi ko pipitin ko yan pakaliwa. Kailangan pakaliwa yung pihit. Kailangan yung ano, madala natin siya sa ano, sa up, sa top dead center. Kailangan maisakto natin siya guys bago natin i-adjust yung number 1 na rocker arm. Yung valve clearance yung tinatawag yun guys, valve clearance, o tinatawag din na tune up para matining yung makina. Ginagawa yan guys para mas malakas siya umatak, tsaka para mas tahimik yung makina. Kasi pagka naka-timing yung sasakyan, mas matipid din siya sa gas. Kasi yung hatak na ibibigay is solid. Tsaka wala kang masyadong maririnig na ingay pagka sobrang maganda yung timing ng sasakyan. Yan guys, bali may guhit dyan. Halimbawa, nailagay ko na sa up yung ano, yung timing na yan. Halimbawa yan, nandito sa taas yung up Tapos pagka yan, yung up na yan, yung tinuturo ko yan, hindi makita sa camera. Yung sa gilid-gilid niyan, meron din naguhit na malalaman mo siya na sakto siya. Bali yan, pinipisil-pisil ko na yan. Dapat yan gagalaw yan. Kasi pag galaw nun, yun yung timing niya. Yan, gagamit tayo ng 0.18 dito sa yan, isang linya na yan. 0.18 lahat yan. Pero ang galaw niyan guys is dalawa-dalawa lang.
Dalawa muna, yan sa taas muna 0.18, dyan sa baba 0.20, dyan 0.18 sa taas, yan 0.18. Yan yung i-adjust natin, 0.18. Yan, dyan. Kailangan guys, pagka tinusok mo yan, papasok siya. Tulad yan guys, di siya pumapasok. Ibig sabihin, tukod siya, hindi siya naka-timing. Kaya yung hatak na ibibigay niyan, hindi maayos. Kasi nga guys, minsan kaya sumikip yan. Kasi guys, nagtanggal kami niyan ng rocker arm. Maaaring nabago yung sa higpit, ganyan. Nabago yung ano. Kaya kailangan talaga i-timing natin siya. Para maganda, hindi maingay, hindi siya tukod. Diyan papasok siya kasi diyan kasi is 0.20. Mas mataas kasi diyan. Yan. Dapat ganyan yung higpit nung kabila. Yan, ganyan. Yung parang sumasabit. Dapat hindi pwede yung maluwag na maluwag. Dapat yung ganyan. Mahirap siya ipasok. Tapos pag pumasok, naiaalis. Ayan guys, gagamit tayo ng flat screw. Pang kontra para hindi nagbabago yung ikot ng gitna. Kasi yung gitna niyan, yung pang kontra ko niyan, ayan, nilalak ko siya. Para hindi umikot yung gilid. Hindi umikot yung gitna pala habang tina-timing, para nakapix lang. Kasi guys, pag naikot mo yung flat screw, yun yung panghigpit. Pag inikot mo yung pakanan, paigpit. Pag pakaliwa, paluwag. Bali pagka na timing mo na yung tama na yung higpit niya, kukontrahin mo siya, tapos ilalak mo na siya. Ayan, ayan yung panghigpit ko, inigpitan ko na siya. Pero guys, meron pa akong yung ginagamit na panghigpit dyan, bukod dyan sa sa panghigpit ko. Meron pa akong ginagamit na white tool. Pagka alam kong okay na, hinihigpitan ko maigi yung tornilyo, yung yung nut. Bali yan guys, 0.20 mm yung gagamitin natin. Diyan. Sa baba naman tayo. Sa intake ang tawag doon sa taas. Intake yan. Yan, intake yan, 0.18. Dito, exhaust 0.20. Yan, kaya 0.20 yung gagamitin natin dyan sa baba. Magkaiba sila ng adjustment. Yan. Dito 18, inuulit ko. Dito sa baba 20. Yan, bali papasok natin yung 20. Yan, dapat guys, talagang mararamdaman mo siyang pumapasok siya pero sumasabit. Yung medyo mahirap siya hilahin pero nakakapasok siya. Yun yung timing niya. Yan, yung mga ganyan yan, sumasabit pag hinihila. Tapos pag dyan, bawa yan, sobrang luwag, parang madulas na madulas pa siya, kailangan higpitan pa rin guys. Kaya medyo talaga mahigpit yung sumasabit siya, yung parang di mo siya mapasok, di rin siya ganong mabubunot. Hindi siya basta-basta nabubunot. Hindi pwede yung sobrang luwag, hindi rin pwede yung sobrang higpit. Kasi pagka alimbawang hindi naka-timing yan, maaaring mabaluktot yung barbula mo. Kaya kailangan nakasukat talaga guys. Nakasukat yan, dalawa na yan. Tapos guys, pagkatapos natin may timing yun guys, iikot naman natin siya. Yung up, dadalhin natin dyan sa gilid. Dalhin natin yan sa gilid guys. Pipitin uli natin pakaliwa dapat guys. Pakaliwa ang pihit. Hindi pwede pakanan guys ha. Kailangan pakaliwa, dadalhin natin dyan sa gilid. Tapos ang i-adjust naman natin is yung number 3.
Kasi adjustment yan, 1, 3, 4, 2. Ayan, tinuturo ko guys. Mamaya guys, papakita ko sa inyo pagka napihit ko na. Yan, pipihitin natin. Bali, binoise over ko na lang para mas klaro yung boses. Kasi hindi ganong klaro dun sa ano eh. Yan sa video ko medyo mahina yung ano ko. Ayan guys, sa gitna yan, dyan masusundan yung timing mark niya. Gitna. Kasi pagkapihit nun, meron ka makikitang guhit dyan. Dun sa pulley na yan sa taas. Yan, pag nai-adjust mo na, yan, bali mararamdaman mo yan guys, gumagalaw dapat lahat yan, yung apat. Pero dapat yung galaw niyan is dyan sa baba 20, 0.20 sa taas 0.18. Yan. Basta yan lang yung gagalawin mo, wala ka munang ita-timing na iba. Yung dalawa lang yan, yan yung number 3, dalawa. Yan guys, pinapakita ko na. Yan, tapos yan ginagamit na pangigpit. Stay mo lang yan ba? Okay na yung pit na yan. Stay mo lang yung flat screw na yan, sabay igpitan mo na. Yung kanyang ano, yung nut niya. Ang paigpit is pa kanan, ang paluwag is pa kaliwa, ikot. Yan. Medyo mahirap mag video kasi guys habang hawak ko yung camera, tapos hindi ko maipakita ng sabay. Yan, bali kung na timing mo na yung number 3, okay na yung timing. Pipitin naman yung number 4. Ayan, number 4 tinuturo ko. Bali pipitin naman natin yung up sa gitna naman na sa baba. Yan, dyan sa baba na yan. Kailangan guys saktong sakto guys, kasi may mga guhit naman yan, may mga timing mark na naman yan, kaya makikita mo na naman nakasakto. Makikita naman na nakasakto yan guys. Pagka ma-timing mo yan guys, pwedeng napakapino din ng andar ng makina. Parang masasabi mo parang bago din umandar. Kaya lang guys, yung pag-timing guys, kailangan paulit-ulit ka hanggang sa ma-perfect. Ayan, yung up nasa baba na, bali ang gagalawin natin dyan. Pero guys yan, pag nasa baba yung up, di ba yung kanina yung unang-una top dead center, yung up nasa taas, pero nandyan pa rin yung guhit dapat. Ayan, magbe-base pa rin kayo sa guhit. May guhit dyan na makikita nyo dyan sa pulley. Dyan sa ginuhitan ko makikita nyo yung guhit. May guhit dyan na dapat nakatapat doon sa floor ng doon. Yan, dapat nakatapat dyan. Make sure nyo lang na saktong sakto guys. Tapos yan, gagalawin naman natin yung number 4. Medyo mahirap mag video habang nagbablog. Yan, ginagalaw ko yung iba, chine-check ko lang kung ano. Bali mamaya pagka napihit na natin yung 4, yung number 2 naman, tas ikutin uli natin yung pulley na yon. Yan, bali 18 uli dyan. Kasi guys, pag kalimbawang 18 na i-adjust mo na yan, yung 20 yan, tulad yan, yung 20 hindi siya papasok. Kailangan di papasok. Ibig sabihin pag di siya papasok, na timing mo yan. Mas maganda sana 19 ang ipasok mo. Pag hindi nakapasok yung 19, kaya lang wala tayong 19 eh. Ngayon guys, ilalagay naman natin yung up sa dito naman sa gilid, dito sa side, sa kanan. Yan tinuturo ko. Sa kanan naman yung up. Yan, bali na ilagay na natin yung up. Ayan no, bali yung guwit dyan ka na magbe-base dyan sa hati na yan. Yan, dyan mo titingnan. Tapos dyan, meron din dyan nakatapat, dapat dyan yung guhit, para malaman mo na sakto siya. Tapos pipitin muna natin yung number 2. Yan, nandyan yung up dapat sa yan, sa kanan na yan. Tapos na-adjust na natin guys. Maglalagay na tayo ng langis. Kesa isarado ko muna, tapos i-imbudo ko, diyan ko nalagyan para hindi na ako kumuha ng imbudo. Pwede naman yan guys, yan o.
At least na-spread ko na yung langis dyan. Bawal lagyan yung mga lagayan ng spark plug. Ayan yung 4 na bilog na yan na makikita nyo. Yun yung lagayan ng spark plug. Huwag yung bubuhusan ng langis yan guys ha. Baka buhusan nyo. Yan, bali bubuhusan natin. 3/4 lang muna ilalagay natin. Hindi ako sure kung 4 liters kasi nung nagpa-change oil ako 4 liters yung nilagay. Pero kung kailangan 4 liters yung ilagay, is ilalagay natin lahat. Pero kalimitan kasi 3.75 liters ang nilalagay. Yan, nagtira ako ng konti guys. Ang kamay natin guys, oh. Sobrang dumi. Smooth, tahimik na siya guys. Hindi na maingay yung makina. Timing na natin siya.